Samantala, patuloy ang pagpapaigting ngayon ng mga otoridad sa Mindanao sa kampanya nito laban sa iligal na pagtutroso sa naturang rehiyon. Ang ulat mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Mas pinaigting pa ng Anti-Illegal Logging Task Force o mas kilalang Task Force Pagbabago ang kampanya upang maputol na ang aktibidad ng mga illegal loggers sa Mindanao. Itong bago lamang nakumpiska ng task force ang mga pinutol na mga truso na nagkakahalaga ng 2 milyong piso sa kabundukan ng Bislig, Surigao del Sur. Ayon kay Ginoong Lucio Sinisa, sa isang aerial reconnaissance na kanilang isinagawa sa kagubatan ng Surigao del Sur at Davao Oriental, kanilang nadiskubre ang maraming truso na illegal na pinutol ng mga illegal loggers, ngunit iniwan na maglunsad ng kampanya ang task force matapos ilabas ng Pangulong Simeon Benigno Aquino III ang Executive Order No. 23. Actually, maraming mga reports sa amin na yung involvement ng mga politician. Nag-request na kami ng tulong galing sa National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group para tutulong sa investigation ng mga involvement ng government official. Ito'y mismong si Major General Renato Miranda ang pumirma sa request papuntang NBI at CIDG para matulungan kami na mapadali yung investigasyon doon sa involvement ng politician, nung iba pang mga government official, pati na doon sa mga DNR involved in illegal logging. Executive Order No. 26 o reforestation naman ang isinusulong ng Sendro Bislig upang mapunan ang nakakalbong kagubatan nito dahil sa mga illegal loggers. Kailangan talaga ang pagtatanim ng mga punong kahoy. Ito ang pahayag ni Ginoong Ranulfo Climaco, City Environment and Natural Resources Officer ng Bislig. Pinagtuunan pansin nila ang information campaign kagaya ng mga insentibong matatanggap ng mga taong magtatanim ng mga punong kahoy. Ang greening program na ito ay dapat maipatupad sa mas lalong madaling panahon upang mapalitan ang mga naputol na mga kahoy sa kagubatan. Yung programa natin ay first is yung information education campaign talaga. At saka mayroon tayong programs, yung tinatawag natin na National Greening Program. Kasi hindi man pwede na palagi ka lang magpo-protect at saka walang trabaho ang tao. Siyempre maganda naman yung Executive Order No. 26 na mayroon tayong tinatawag na livelihood, yung National Greening Program. Yung Executive Order No. 23 ay yung executive na talagang pipigilan yung pagputol ng mga natural grown trees. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.